Sa mundong puno ng panganib at pagtataksil, isang lalaking minamaliit ng lahat ang siyang magiging pinakamalakas. Ito ang kwento ni Ain, ang dating walang silbi ngayon ay sandigan ng pag-asa. Samahan niyo ako at tuklasin ang susunod na kabanata ng kanyang pakikipagsapalaran. Nagumpisa ang eksena kay Yuri na bigla na lang humihingi ng halik kay Ain. Gulat na gulat si Ain sa sinabi ni Yuri, kaya agad itong nagtanong kung ano ang dahilan. Pinaliwanag ni Ursula na kaya gustong humalik ni Yuri ay para mas tumibay pa ang kanilang connection o ugnayan. Habang nag-aalangan pa si Ain, napatingin ito kay Pina at Kurohime at habang dahan-dahang inilalapit ni Ain ang mukha niya kay Yuri para halikan ito sa labi, bigla siyang nadulas kaya sa noo ni Yuri tumama ang kanyang halik. Sa hindi inaasahan, nag-level up ang kanyang divine eye. Napasigaw si Yuri na parang raw siyang nasa langit sa kilig. Pero agad siyang pinaalalahanan ni Ain. Maghunos dili ka, Yuri. Lipat ang eksena sa isang lugar kung saan isang halimaw na ibon ang bumati kay Echidna. Tinawag siya ni Echidna na Baron Falco at binigyan ng bagong misyon mula sa Demon King ang pumatay sa isang nilalang. Tinawag ni Baron Falco na unggoy si Ain dahil para sa kanya, hindi dapat siya ang ipapadala sa ganoong misyon. Pero nang marinig niyang tinapos ni Ain ang behemoth, minamaliit pa rin niya ito at sinabing mas malakas lang ng kaunti ang behemoth sa mga ordinaryong halimaw. Ngunit iginiit ni Echidna na gusto niya ng lalaking malakas, kaya nagtitiwala sa kanya ang Demon King at siya mismo kay Baron Falco. Nang tanungin siya kung tatanggapin niya ang misyon, biglang kinuha ni Baron Falco ang papel ng misyon, lalo na't may dagdag pang sinabi si Echidna. Agad umalis si Baron Falco para hanapin si Ain at hindi nga nagtagal, nakita na niya ito. Nagpakilala siya kay Ain bilang ikalima sa mga marangal na demonyo pero pinatigil siya ni Ain. Tulog pa ang mga babae, wag kang maingay! Biglang umatake si Baron Falco kay Ain pero isang malakas na sampal lang ni Ain ang nagpabagsak at nagpahagis sa kanya. Laking gulat ni Baron Falco sa lakas ni Ain at bago pa siya makabawi, nasa harapan na niya ulit si Ain at binigwasan siya ng spiral bullet. Napaamin tuloy si Baron. Abnormal ang lakas mo. Lumabas na rin sina Yuri, Kurohime, Ursula at Pina. Sabi ni Pina, malakas na talaga si Ain dahil natalo nito ang kalaban ng walang tulong mula kay Ursula. Pero sagot ni Ursula, mas malakas pa rin siya kaysa kay Ain, sabay gulpi habang hinuhupa ang tensyon. Pinakalma naman siya ni Yuri. Habang naglalakad sina Yuri at Ain sa palasyo, nakita nila si Claudia. Tinanong agad ni Ain kung nasaan ang Forbidden Library. Naisip ni Ain na kaya siya nakapasok sa palasyo ay dahil sa regalo ng hari. Nang marating nila ang library, humingi ng paumanhin si Claudia dahil wala siyang permiso mula sa hari para samahan sila kaya hindi siya makapasok. Pagpasok ni Ain sa loob, nagulat siya. Malayo sa kanya sina Yuri at ang iba. Tinanong niya si Ursula kung kaya ba nitong mag-teleport pero napansin niya ang isang barrier na sobrang lakas. Sa kabila nito, sinabi ni Ain na kakayanin niyang mag-isa. Pagdating niya sa pinakaloob ng library, gulat ulit siya sa lawak nito. Biglang may babaeng nahulog mula sa taas, agad niyang sinalo ito. Tinanong niya kung okay lang ba siya. Nagpakilala ang babae at nagpasalamat. Siya si Alice. Tinanong ni Alice kung anong ginagawa ni Ain sa library. Sinabi ni Ain na naghahanap siya ng libro tungkol sa Hidden Dungeon dahil gusto niyang bumuo ulit ng isang pamilya. Kaya ibinigay ni Alice ang libro na may kinalaman dito. Nabanggit din ni Alice ang pangalan ni Yuri at ipinahayag na isa rin siyang Yggdrasil spirit. Ibinalik niya si Ain sa kanyang mga kasama. Doon sinabi ni Alice na natatakot siyang makisama sa iba dahil wala siyang kakayahan sa combat. Yung kapangyarihan lang niya ay ang Thousand Mile Eye. Habang nagkukwento siya, may isang pulang buhok na babae siyang tinawag na Mama. Bumalik si Ain sa lugar kung saan naroon si Alice. Doon niya nakita ang babaeng nakapulang buhok, bisita raw nila. Tinanong ni Ain kung tama ba ang hinala niya. Siya ba ang guardian ni Alice? Sumangayon ang babae at nagpakilala bilang Akahane. Nilapitan ni Ain si Alice. Tinanong niya kung gusto ba nitong makita sina Yuri at Pina. Alam ni Ain na takot si Alice lumabas dahil pareho sila dati. Pero dahil sa tulong ng mga kasama niya, nalampasan niya ang takot na iyon. Kaya nangakong poprotektahan niya si Alice mula sa mga halimaw, kaya hayaan sana siya nitong isama ito. Alam niyang hindi madaling magtiwala pero hiling niya magtiwala si Alice. Habang sinusuklayan ni Akahane si Alice, iniisip ni Alice ang mga nararamdaman niya. Bigla siyang napaluha. Bumalik si Ain, tinawag ang pangalan ni na Alice at Akahane.
Lumapit si Alice kay Ain. Sinabi niya, "Nagtitiwala ako sa iyo, Ain. Dalhin mo ako sa labas." Agad siyang binuhat ni Ain at tumalon palabas ng library. Binigay ni Akahane ang spirit core ni Alice kay Ain. Nagpasalamat si Ain. Gumawa si Akahane ng isang clone para makasama rin sa grupo. Lumabas na sila sa dungeon habang buhat-buhat ni Ain si Alice. Lahat ng halimaw na madaanan nila agad tinatalo ni Ain. Nang makarating sila sa boss ng dungeon, agad itong tinalo ni Ain. Nagtanong si Alice kung nasaktan ba siya, pero ngumiti lang si Ain at sinabing ayos lang siya. Nakarating na sila sa labasan ng dungeon. May kaba si Alice pero sinabi ni Ain, "Huwag kang mag-alala, palagi kitang iingatan." Kinilig si Akahane. Parang rom-com lang, anya? Kaya pinaiikot-ikot siya ni Alice sa inis. Sa wakas, nakabalik na sila sa kanilang tinutuluyang bahay. Nakita na ni Pina at Yuri si Alice. Yayakapin sana siya ni Yuri, pero pinigilan ni Alice. Nagkita rin ang mga guardian nila at tila natulala si Ursula nang makita si Akahan. Nagpasalamat si Yuri kay Ain dahil nakita at makakasama na nila si Alice. Sabay yakap niya kay Ain. Biglang lumapit si Pina at sinabi, "Mahal kita, Ain." Sabay yakap habang tinitingnan si Alice para inisin ito. Hindi nagpatalo si Alice. Lumapit siya at niyakap din si Ain. At dito muna nagtatapos ang ating kwento. Kung gusto mong ituloy ang pakikipagsapalaran ni Ain, siguraduhin i-like, i-subscribe, at i-hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na episode. May gusto ka bang anime na gusto mong ipa-recap? O gusto mo bang mapasama sa shoutout? I-comment mo lang sa baba at malay mo, ikaw na ang sunod naming bida. Hanggang sa muli pa lang mga ka-anime.